Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Tayo po ngayon ay muli darako sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Ang babasahin po natin ay magmumula po sa Genesis chapter 16, verses 1 to 14. Bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, tayo po tumayong lahat. Ayan. Nakasulat naman po sa screen, pwede niyo po akong sabayan habang babasahin po natin ito. Genesis chapter 16, verses 1 to 14. Sige po, start po tayo. Now, Sarai, Abram's wife, had borne him no children. She had a female Egyptian servant whose name was Hagar. And Sarai said to Abram, "Behold now, the Lord has prevented me from bearing children. Go in to my servant. It may be that I shall obtain children by her." And Abram listened to the voice of Sarai. So after Abram had lived 10 years in the land of Canaan, Sarai, Abram's wife, took Hagar, the Egyptian, her servant, and gave her to Abram, her husband, as a wife. And he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. And Sarai said to Abraham, "May the wrong done to me be on you. I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. May the Lord judge between you and me." But Abram said to Sarai, "Behold, your servant is in your power. Do to her as you please." Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her. 7. The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur. And he said, "Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going?" She said, "I am fleeing from my mistress Sarai." The angel of the Lord said to her, "Return to your mistress and submit to her." The angel of the Lord also said to her, "I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude." And the angel of the Lord said to her, "Behold, you are pregnant and shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, and everyone's hand against him, and he shall dwell over against all his kinsmen." So she called the name of the Lord who spoke to her, "You are a God of seeing." For she said, "Truly, here I have seen him who looks after me." Therefore, the well was called Beer Lahai Roi. It lies between Kadesh and Bered. The Lord bless the reading of His Word. Makakaupo na po tayong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagbati sa ating mga ina, mga nanay dyan, whether kayo ay talagang nagluwal ng sanggol o nag-ampon kayo o kayo ay mga spiritual na nanay at nag-aalaga ng mga kabataan or maski matanda sa inyo, nag-aalaga ng kanilang spiritual na kapakanan. Maligayang bati sa inyong mga nanay dyan. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Ilan ba mga nanay dito? Tingnan ba? Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Ngayon lang po ako mangangaral sa sariling wika natin. Kaya habang ako'y nagsasalita ay ipanalangin niyo po na ako'y, although sinabi naman sa akin dyan sa likod, na pwede naman daw ako mag-Taglish. Okay? At saka natuwa nga ako sabi ko, nabigla ako, English naman pala yung binasang Bible na passage. No? So, okay, medyo kampante na ako. Yung titulo ni na binigay sa atin ni Pastor Larry, "Someone to watch over you."
Alam niyo ba kung saan kaya galing yon? Hindi ko siya nakausap, hindi kami nagkausap tungkol dito sa titulong ito. Pero sa edad kong ito, kahit paano alam ko yung kantang Someone to Watch Over You. Alam niyo ba yon? Sino nakakaalam ng kantang yon? Si Ella Fitzgerald. Ha? O sige, taas na kamay niyo. Huwag kayong mahiya na, kasing edad niyo ako. Basta alam niyo. Kinanta rin yata ni Lea Salonga yan. Okay? Someone to Watch Over You. Pero hindi naman po yung kanta ang ating pag-uusapan ngayong hapon. No? Natatandaan ko po ang aking ina. Nung ako'y bata pa, parati nga akong sinasabihan at pati ng mga kapatid ko na, anak, napakahirap ng buhay. Kailangan yung manalig sa Diyos. Yung pinapapaniwala tayo ng mundong ito na ang buhay ay dapat madali. Parang sinasabi nga nila, life is a party or life is a beach. Parang parating bakasyon. Pero hindi ganun ang pagkakaturo sa atin sa Biblia, no? Yung sinulat ni Moses na Salmo, sa Psalm 90, ito sinabi niya, the years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet, their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. And dahil doon, dahil mahirap ang buhay, ang sabi niya, Lord, teach us to number our days. Dapat lahat ng araw natin ay may katuturan. Dahil mahirap nga ang buhay. Mahirap ang buhay. Lahat tayo ay nagdadaan sa masasakit na karanasan. Tayo ay nawawalan ng maraming bagay, mga pagmahal natin sa buhay, yung mga bagay na pinaghirapan natin ay nawawala. Sabi nga nila parati, laban lang. Di ba? Yan ang ating, di ba? Laban lang. Totoo na may mga panahon na baka mas mas magaang at mas komportable tayo, pero nakita natin ang sinabi ni Moses, no? Na ang pangkalahatan ng buhay ay talagang isang toil, pagpupunyagi, maraming kahirapan na pagdadaanan. At ang mga pinagdadaanan natin ay komplikado sometimes, di ba? Complex. Kasi complex ang mundo eh. And may mga pagkakataon, hindi lang complex, talagang napakagulo. Sino sa inyo ang hindi pa nakakaranas ng gulo sa buhay? Taas nyo nga kamay nyo. Taas nyo. Siguro lahat tayo, no? In fact, baka ngayon nga, magulo ang buhay natin. At totoo ito, kahit na sa mga taong nananampalataya. Ano pa kaya kung mga taong hindi nananampalataya sa Diyos, lalong napakagulo ng buhay? Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Panginoon. Alam nyo, ang sobrang yabang na lang ang mga tao na nagsasabi na walang Diyos at hindi nila kailangan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang nagsasabi na walang Diyos at hindi nila kailangan ng Diyos ay ano? Anong klaseng mga tao yung mga yon? Sabi ng Biblia? Mga humuhang, mga tanga. Sila yung hindi nag-iisip ang nagsasabi na walang Diyos. But may Diyos na pwede nating pagkatiwalaan. Ikaw, kayo, at ako, kailangan natin siya. Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin na ma-assure, mabigyan ng assurance na itong buhay na tinatahak natin ay may katuturan. That there is rhyme and reason for everything that we experience and we all go through. Na may plano ang Panginoon para sa buhay natin. Kaya nga, gusto natin ang lahat ng araw natin ay would may katuturan, will count for something. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang karunungan. Kailangan natin ang kanyang gabay. Kailangan natin malaman na mayroong Diyos na nakakarinig sa atin. Kailangan nating ma-assure na mayroong Diyos na nagbabantay sa atin. Mahirap ang buhay. At ang pamumuhay ay lalo nang mahirap siguro sa mga ina. Di ba? Yung pagbubuntis pa lang, napakahirap na eh. Naalala ko yung aking misis, nung buntis siya, tapos nagtatrabaho siya, nakikita ko mahirap. Yung panganganak pa, napakahirap. Tapos, kailangan niyang alagaan ng mga anak niya, +1. Yung kanyang asawa na parang bata, kung minsan gustong itrato na parang bata. Alagaan na parang bata. Kailangan niyang i-manage yung household. Kailangan niyang, ang dami kailangan gawin sa bahay, no? At wala silang sweldo. Wala silang sweldo. At ang misis ko ay kailangan magtrabaho. Naalala ko, nung manganak siya, dalawa yung anak namin, pero yung parehong anak. Yung isa lang pala, doon nagtatrabaho siya. No? Tumigil na siya ng pangalawa. Pero natatandaan ko, kailangan niyang magtanggal ng gatas. Kasi masakit daw pag nasa opisina.
Tapos lalagay niya sa ref. Tapos lalagay niya sa ice box, uuwi niya para magamit ng anak ko. No? Napakahirap ng buhay ng isang nanay. But dito sa ating pag-aaralan ngayong hapon ay may kwento ng 3 tao. Si Abram, si Sarai, at saka si Hagar. Napunta sila sa napakagulong sitwasyon. You know? Napakagulo na napakahirap. Si Hagar ay buntis at malapit ng mga anak. Malapit ng maging nanay. At si Hagar ay isa sa pinakamakabuluhang babae sa Biblia. Isa siyang dayuhan, Egyptian, at isang alipin. You know, na kinuha or na ibigay kay Abram at Sarai. You know, kung tinignan niyo yung kwento ng Genesis, yung bago dito sa chapter na to, nagpunta sila Abraham at saka si Sarah sa Egypt. At binuolan nila yung Pharaoh. Sinabi ng Abraham na si Sarai ay kapatid niya. Dahil natatakot si Abraham na baka patayin siya dahil maganda si Sarah. Nagalit si Pharaoh sa kanila, bakit niyo ako niloko? Pero, dahil sa pagkakamali ni Pharaoh, maraming binigay na regalo kay Abraham. At pinaniniwalaan na isa ito, si Hagar, bilang alipin nila. Na binigay na regalo. Kaya meron silang kasamang Egyptian na alipin, si Abraham at saka si Sarai. Pero si Sarai ay kauna-unahan na nagpakita ang sinatawag the angel of the Lord. Dito sa Biblia. Siya ang unang tao na nagpakita ang the angel of the Lord. At ang sinasabi ng mga theologians, ito ay actually ang unang pagpapakita ni Jesucristo. Ang sinatawag nilang Christophany. So napakahalagang karakter or personality si Hagar dito sa Biblia. At saka sabi nga ni Pastor Larry, at makikita naman natin dito sa inyong notes, no, na si Hagar ay ang babae na may pinakamahabang pag-uusap sa Diyos. Napakaganda. At nalaman ko rin na siya lang ang tao na sa Biblia na nagbigay ng pangalan sa Panginoon. So si Hagar ang ating focal point ng kwentong ito. Pero maraming may tuturo sa atin ang makikita natin kay Abraham at kay Sarai. So, ano ang tinuturo ng mga passages na to, ng verses na to, tungkol sa Panginoon at tungkol sa pananampalataya natin? Ano ang bakit ito mahalaga? Lalo na sa mga nananampalatayang nanay at ina na nandito. Pero hindi natin etsapuera ang mga hindi nanay at dito. No? Lahat kayo, ang mga prinsipyo na makukuha natin dito ay pwedeng magamit ninyo sa inyong buhay. Sinabi rin nga pala sa akin na may mga online tayong mga sumasama sa atin ngayon at binabati ko rin ng mga nanay nasa online. No? Sana may mapulot kayo dito sa pangaral natin ito. So, ano ang pinakagusto kong matandaan ninyo? Anong kaisa-isang bagay na gusto kong matandaan ninyo dito sa aral na to? At pag narinig nyo na to, pwede na kayo umuwi. Pero hindi, pag-aralan natin to. No? Ito po yun. Mapapagkatiwalaan natin ang Panginoon na nagbabantay sa atin. Mapapagkatiwalaan natin ang Panginoon na nagbabantay sa atin. Nakamasid siya. Kasama natin siya. Naririnig niya tayo. Nakikita niya tayo. At ito ang pag-aaralan natin ay titingnan natin na si Hagar ay minaltrato at siya ay umalis. No? Tapos makikita natin ang Panginoon na nagpangalan doon sa anak ni Hagar, pinangalanan ng Ishmael. At tapos ay makikita natin si Hagar na nanampalataya at sumunod sa Diyos. So ganyan natin po pag-aaralan to. No? Bago natin tuloy-tuloy ang pag-aaralan to, alalahanin lang natin, ay punta tayo sa mga naunang na si Abraham, umalis sa kanyang bayan na Ur nang siya ay 75 taon. 75 years old. At ngayon, 10 taon na nakakaraan, nandito na sila doon sa lugar na sinabi ng Panginoon, diyon kayo pumunta. Pero nung bago siya umalis sa Ur, nangako ang Panginoon sa kanya na magkakaroon siya ng maraming offspring, no? Dadami yung kanyang pamilya. 10 taon na wala pa siyang anak. Hindi pa sila nagkakaanak ni Sarai, no? Nainip na nga siya at akala niya yung kanyang isang namamahay sa kanya, si Eleazar, na kanyang alila, akala niya yun ang magmamana sa kanya, no? Si Eleazar. Sabi ng Lord sa kanya, hindi. Ang magmamana sa iyo ay isang anak na manggagaling sa katawan mo. At dito sa Genesis 15:6, makikita niyo ang isang mahalagang verse sa Bible. And he believed God, and it was credited to him as righteousness. Naniwala si Abraham. Pero dito sa mga sumusunod na mga verses dito sa Genesis 16, parang medyo nakalimutan yata niya.
Okay? Ngayon, sabi nga natin, 85 years old na siya, 10 taon na, wala pa siyang anak, doon sa lugar na pinaninirahan nila sa Canaan, ang kalakaran doon, sa pag-aasawa, nag-aasawa ang lalaki at babae, ang pinakamalaking dahilan ay para magkaanak. Pag hindi magkaanak ang babae, ang pwedeng gawin, kung mayroong alipin yung babae na asawa, pwedeng ibigay dun sa kanyang lalaking asawa at pag magkaanak, anak na rin yon nung talagang asawa. Parang surrogate, no? Pero ibang klase, no? Yun ang kalakaran doon. And itong si Abraham at saka si Sarah, hindi yata makapaghantay. Kaya dito sa dito sa verses 1 to 9, makikita tayo ng 4 na bagay, no? Mga para-paraan na ginawa ni Sarai. Yan, isa. Pangalawa, yung pagkakamali ni Abraham. Pangatlo, yung paghihirap ni Hagar. Pang-apat, yung pagmamahal ng Panginoon. Okay? So, ano makikita natin doon sa mga para-paraan ni Sarah? Yun na nga, binigay niya si Hagar kay Abraham. Wala kayong makikita doon sa Biblia na nagtanong ba sila man lang kay Lord, no? Mas minabuti nilang gawin yung practical na solusyon kaysa hanapin ang gusto ng Panginoon. Hindi nila tinanong ang Panginoon, kaya sabi ni Sarai, ito, yung aking alipin, bibigay ko sa iyo at baka mabuntis, magkaroon ako ng pamilya, magkaroon tayo ng pamilya. Yun, hindi naghintay si Sarai, no? Now, hindi yan yung paraan ng Panginoon na gusto niya, no? Sabi nga natin, yung human solution ang hinanap ni Sarai. Anong pagkakamali ni Abraham? Nakinig siya sa boses, di ba? He listened to the voice of Sarai. Hindi siya nakinig sa voice ni Lord. Hindi nga niya hinanap yung voice ni Lord. Nakinig siya. Yun ang una niyang pagkakamali. Pangalawa, nung nagkakaproblema na, binaliwala niya yung kanyang responsibilidad na, padre de pamilya na pag-ayusin yung dalawa. Ang sabi lang niya, parang sinabi niya, Sarah, bahala ka na dyan. Tao mo yan, slave mo yan. Pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Okay? Ang pangatlong pagkakamali niya, binaliwala niya, nakalimutan yata niya na anak niya yun . Anak niya yung nandoon sa sinapupunan ni Hagar at offspring niya. Kasama na rin yun doon sa ipinopromesa ng Panginoon . Pero parang nakalimutan niya. At makikita nga natin mamaya-maya na talagang may magandang binigay na promesa kay Hagar at saka kay Ismael, no? Yung magiging anak ni Hagar. So yung tatlong bagay na yun, pagkakamali ni Abraham, nakinig siya sa asawa niya, hindi siya nakanig sa Diyos, pinagbaliwala na yung kanyang magiging leader ng kanyang, dalawang asawang yun. Sabi niya, bahala kayo dyan. Parang gano'n ang sinabi niya . And then, kinalimutan niya ata na yung anak na nasa sinapupunan ni Hagar, anak niya. At kasama doon sa promesa. At ang Panginoon ay hindi bumabali sa kanyang pangako. Kalimutan ni Hagar, ni Abraham. So, kita natin yung pamamaraan ni Sarai. Nakita natin yung pagkakamali ni Abraham. At ito naman yung pagkahihirap ni Hagar. Si Hagar naman, hindi naman walang kasalanan. No? Nung nabuntis na siya, malaki na ang tiyan niya, siguro, sinasabihan niya si Sarai, ako buntis, ikaw, hindi ka nabuntis. No? Walang mahina ka. Ako, yung anak ko, anak ni Abraham. Siyempre, kakaganon ni Hagar kay Sarai, nagalit si Sarai. Diba? Nagalit si Sarai. Maintindihan niyo siguro, pero hindi naman tama talaga yung ginawa ni Sarai. Pinahirapan niya. Minaltrato niya si Hagar. Masyado siyang unang-una, teka muna, hindi pa pala yun. Hindi muna si Hagar ang inano niya, no? Kanina, yung sinabi natin na pinaliwala ni Abraham, yung kanyang magiging leader. Dahil sa, ano nga sinabi sa kanya ni Sarai? Binigay ko sa iyo yung si Hagar, tapos, ginaganito ko. Hindi ako binibigyan ng respeto. Sana, yung Panginoon natin, judge between you and me. Parang sinisilang niya si Abraham, no? Hindi ni Sarai na siya may kasalanan din, no? Parang si Abraham lang ang sinisi niya. And I guess, siguro yung mga tao na mahilig manisi sa iba, maano rin, masama ugali sa mga tao ng mamaltrato. Kasi wala silang nakikitang kasalanan sa sarili nila. Kaya lahat ng tao, silang may mali. Kaya yung minaltrato niya si Hagar. Nahirapan si Hagar at umalis siya. Kumbaga sa atin iniwanan niya yung kanyang problema. Umalis siya doon sa napakahirap na sitwasyon.
Sinubukan niyang pumunta sa Egypt na yung biyaheng yun, yung paglalakbay na yun ay napakadelikado. Napakadelikado nun, no? Pwede siyang mamatay. Pero talagang, masama loob niya, na-reject na siya. Buntis siya. Mag-isa siya, desperado siya. So, umalis na siya at pwede siyang mamatay, dun sa... pero, mahal siya ng Panginoon. Mahal siya ng Panginoon. Nasumpungan siya ng Panginoon, no? Parang ang dito sa ESV, the angel of the Lord found her. Nasa totoo lang, hindi naman tayo kailangan hanapin ng Panginoon. Alam naman niya, parati kung nasaan tayo. Alam niya kung nasaan tayo. Hindi naman talaga tayo hinahanap. Ito yung parang sinasabi niya, yung sa pag-aaral ng Biblia, yung anthropomorphism, yung binibigyan ng parang description ng Diyos ng mga ginagawa ng tao. No? Tao lang talaga naghahanap. Sa totoo lang, ang Diyos alam niya kung nasaan ka, hindi ka na kailangan hanapin. No? But nakatago si Hagar, naka-escape siya from Abraham and Sarai, pero hindi siya makatago sa Panginoon. Nahanap siya. Tayo, pwede natin tayo magtago. Pwede natin itago ang ating mga problema. Pwede tayo magtago sa mga tao ng ating mga kasalanan. Pwede tayo magtago. Hindi tayo makikita. Pero hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Makikita at makikita niya tayo. In fact, nakikita at nakikita niya tayo parati. And so, nakita ni Lord, angel of the Lord, which is, as I said, is unang pagpapakita ng Hesus Kristo, yung Christophany, nakita niya si Hagar. Hindi papansinin ng Panginoon si Hagar kung hindi niya mahal si Hagar. Hindi niya hahanapin o hindi niya pagtutuunan ng pansin si Hagar kung hindi niya mahal si Hagar. Mahal niya si Hagar. At siya'y naawa dito sa babaeng buntis na ito. Mahal niya at hinanap niya at nakita niya si Hagar. Sa totoo lang, alam niya. Di ba sinabi niya kagad? Hagar, servant of Sarai. Alam niya ang pangalan. Alam niya kung ano stasyon sa buhay ni Sarai. Alam ng Panginoon ang pangalan niyo. Alam niya kung ano stasyon niyo sa buhay. Kung ano nangyayari sa buhay niyo. Pero ito pa. Ano ang ginagawa mo? Siyempre, alam naman talaga ng Panginoon kung ano ginagawa ni Sarai. Binibigyan niya ng pagkakataon si Hagar, na magkumpisal. Sabihin kung ano ginagawa niya. Tinatakasan ko po si Sarai. Gusto ko na umalis. Umalis na ako. So nagkumpisal si Hagar doon sa kung ano ginagawa niya. Napakabait ng Panginoon sa kanya. Sana ganito ka liwanag magsalita ang Panginoon sa atin. Sinabihan niya agad si Hagar, alam mo, bumalik ka kay Sarai. Maniklood ka sa kanya. Submit to your mistress. Okay? By the way, yung mistress hindi ko alam kung kailan nangyari na ang ibig sabihin ng mistress yung yung kabit. Hindi. Actually, ang totoong ibig sabihin naman ng mistress originally yung babae na may kapangyarihan sa household. Yun ang parang master, lalaki. Mistress, babae. Okay? So, parang sinabi ng Panginoon kay Hagar, mali ang ginagawa mo na umaalis ka, tinatakasan mo ang problema mo. Sinusunod mo kung ano yung gusto mo. Hindi yan ang paraan na gusto ko. Bumalik ka. Submit to Sarai. Ngayon, teka muna word of caution. Ngayon, may mga tao sa inyo na baka nakaalpas na o nakaalis na sa napakahirap at napaka-dangerous na sitwasyon, na sinasaktan kayo, masyado baka hindi ito yung instruction sa inyo, para kay Hagar to. Baka hindi naman kayo kailangan bumalik, tanungin niyo ang Panginoon kung ano talagang kailangan niyong gawin, Pero si Hagar, sinabihan ng Lord na bumalik kay Sarai. Sabi ko nga, napakahirap ng buhay, kahit paminsan-minsan may magandang nangyayari, kaya maraming problema. Komplikado, magulo. Pero, ang pagtakbo sa problema ay hindi solusyon. Hindi solusyon. Hindi nakaka-solve ng problema ang pagtakbo natin. So dito, sa verses 1 to 9, makikita natin itong tatlong tao na nagkamali. Hindi, si Abraham at si Sarah, hindi naghintay sa Panginoon. Hindi nagtanong sa Panginoon. Ginawa na lang nila kung anong alam nila na practical at kung anong kalakaran doon sa lugar nila. At tuloy, nagka-problema. Lalong nagkagulo.
Masakit ang nangyari. Nakita natin na yung biyaya ng Panginoon ay pinakita kay Hagar dito. Nakita na natin, no? Pinapunta siya, pinabalik siya. At makikita pa natin mamaya, may pinumesang maganda para sa anak niya. Now, baka naman sabihin natin ano naman ang grasya ng Panginoon Total, nandiyan naman parati, so siguro, kasi magkamali ako, okay na lang. Huwag ganun ha. Do not presume on God's grace. Ang mas maganda talaga natin gawin parati is this. At ito na ang ating gusto kong ang aral para dito sa passage sa verses 1 to 9 na to. No? Ang gusto kong matutuhan nyo ito. Sabi natin kanina, pwede natin pagkatiwalaan ang Diyos na nagbabantay sa atin. Paano nga ba tayo magtitiwala? Iyon ay sa pamaraan ng matigang paghahanap kung anong gusto niya. Kasi pinagtitiwalaan natin Di ba? So ang matigang paghahanap at pagtitiwala sa kaparaanan ng Diyos ay ang pinakamainam sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang matiyagang paghahanap at pagtitiwala sa pamaraan ng Diyos ang pinakamainam sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Si Jonah, natatanda niyo ba si Jonah? Sa Biblia? Tumakbo siya, di ba? Takbo. Ayan, napunta sa loob ng malaking isda. Sabi nila, balyena. Siguro kung sumunod siya kaagad at hindi siya tumakbo sa problema niya, baka naman hindi siya nakulong doon sa tiyan nung or sa bibig nung malaking isdang yun. Yung Nehemiah, natatanda, alam niyo ba ang kwento ni Nehemiah? Nehemiah, may malaking problema rin. Gusto niyang gawin yung wall ng Jerusalem, no? Pero nagsisilbi siya sa hari. Naghintay siya kung kailan ang Panginoon ay magsasabi sa kanya, ngayon mo na sabihin sa hari. Naghintay siya. He waited patiently. Hindi siya basta-basta, gusto ko na, gagawin ko na. Hindi. Naghintay siya. Maganda na magantay. Hanapin yung kaparaanan ng Diyos. So gusto kong mag-usap sa mga lalaki dito, no? Yung mga tatay, mga lalaki. Saan kaya naging parang si Abraham? Si Abraham na hindi nagkamali. Hindi ginamit yung pagiging leader sa kanyang tahanan. At tuloy, nagkagulo. Nagkagulo ang pamilya nyo. Nahirapan yung nanay ng anak nyo. Pwede, hanapin nyo kung anong gusto ng Panginoon na gawin ninyo ngayon sa sitwasyon nyo. Hanapin nyo, pagtiwalaan nyo kung ano yung pamamaraan ng Diyos. Okay? Hingi kayo ng kapatawaran sa Panginoon kung talagang nagkamali kayo. Alam nyo, it is costly, to obey God. Mahirap. Pero ang sasabihin ko sa inyo, mas costly to disobey God. Mas mahirap. At pag ginawa nyo yung pinagagawa ng Diyos, matutuwa ang pamilya nyo. Yung nanay ng mga anak nyo, matutuwa. Alam nyo, wala dito yung asawa ko kasi nandoon sa isang kasalan, nasusundan ko mamaya. Yung aking may bahay na yun ay mahaba ang pasensya sa akin. Nagkakaroon na ako ng mga malaking pagkakamali. Talagang masama ang loob niya. At sinabi ng Panginoon, punta ka sa Kanya, humingi ka ng kapatawaran. At buti naman sinunod ko ang Panginoon. At kasama pa rin kami nagsisilbi sa Kanya. So maganda, gawin niyo yung pinagagawa ng Panginoon sa inyo. At doon sa mga nanay dito, meron kayang nangyayari sa buhay niyo na pinagpipilitan niyo kung ano yung gusto niyo? Imbis na tanongin niyo ang Panginoon kung ano gusto niya. Tulad nung ginawa ni Sarah, ginawa lang niya kung ano gusto niya. Hindi naman sila nagtanong sa Panginoon. Tingnan niyo nga maigi, baka dito sa mga pinagdadaanan yung hirap, yung mga kaparaanan niyo lang ang sinusunod niyo at hindi niyo tinatanong ang Panginoon. Tingnan niyo, baka naman tulad ni Hagar, nire-redirect kayo. Nire-redirect kayo ng Panginoon. Tinatakbuhan niyo ba ang mga problema niyo? Humihiwalay kayo, buti, nadidito kayo, pero may mga kilala ko na hindi na nagpupunta sa simbahan pag may problema. Nahihiya sila, ayaw nilang magpakita sa tao, natatakot sila. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag natin taguan ang ating problema, ang mga tao pag may problema tayo. Ito tayo sa Panginoon. At sundin natin kung anong gusto niya. So,
Nakita natin si Hagar, minaltrato at umalis. At marami tayong natutuhan. Ngayon, makikita natin na pinangalanan ng Panginoon si Ismael, yung anak ni Hagar. No? So matapos sabihan ni Angel of the Lord, yung Christophany, si Hagar na bumalik kay Sarai, ito sinabi na niya kay Hagar, napakagandang mga promesa. Yung anak mong yan, dadami siya. Dadami sila, yung pamilya nyo lalaki, lalago. At hindi sila mabibilang. Okay? Tapos, sabi niya, pangalanan mo siyang Ismael. Ano ibig sabihin ng Ismael? Ang Panginoon ay nakikinig. Ang Panginoon ay nakikinig. Alam niyo, narinig ng Panginoon si Hagar for sure, no? Pero makikita pa natin sa Genesis chapter 21 na talagang sinabi ng Panginoon kasi pinalayas ulit. Mamaya makikita niyo pinalayas ulit yung dalawa, yung mag-ina, si Hagar at saka si Ismael, pinalayas ulit ni Sarai. Ibang kwento na lang yun, saka na natin pag-usapan. Pero pinalayas at nandun na naman sila sa disyerto, no? At narinig ng Panginoon yung daing ni Ismael at narinig at nagkatotoo yung pangalan ni Ismael. Ang Diyos ay nakikinig, no? At ito yung prophecy na binigay ng Panginoon. Nadadami sila, tapos itong si Ismael na tinuturing na pinanggalingan ng nation ng mga Arabo, okay? Ay sinabi na ito'y magiging parang wild donkey na parang kalaban lahat at kinakalaban siya, no? Parang totoo, no? Ang nangyayari ngayon, no? Pero ang napakaganda ganito, no? Alam niyo ba na isa sa napakamagandang bagay na nangyayari ngayon, maraming Arabo at saka maraming mga Muslim ang nagiging Kristiyano. Dumadami na po. Ha? Tuloy niyo yung panalangin niyo at panalangin niyo yung mga misyonero. Dumadami na po. Tulang sa bawat bayan, sa bawat tao, grupo ng tao, may remnant, no? Merong pinipili ang Panginoon. At si Abraham at si Ismael, nanggaling din naman sa promesa ng Panginoon yun. Kaya, kuminsan ako, pinagsasabihan ko yung sarili ko. Masyado ako kuminsan may bias, meron akong prejudice, sa, Muslim at saka sa Arabo. At tanggalin po natin yun. Hindi tayo dapat ganun. Okay? Ito nga, makikita ba natin si Hagar sa langit? Palagay ko makikita natin kinausap siya ng Diyos at saka naniwala siya sa Diyos, no? Sinunod niya ang Diyos. Si Ismael kaya, pwede rin. Ito nga mga Arabo ngayon, mga Muslim, nagiging mananampalataya. Ano? Pwede rin. Okay? At ito makikita natin dito, no? Ang pagmamahal ng Panginoon sa mga naaapi. Doon sa mga, pinagwawalang bahala, yung mga itinataboy, yung mga orphans at saka widow na walang kalaban-laban. Okay, sa Deuteronomy 10:18, ang sabi ng Biblia, God, He executes justice for the orphan and the widow and shows His love for the alien by giving him food and clothing. Narinig ng Panginoon si Hagar. Pero sa totoo lang, may mga panahon na parang hindi tayo naririnig ng Lord, no? Totoo? May mga panahon ba na parang hindi na, the Lord is silent. Bakit kaya? Pwede natin tanongin sarili natin, baka may kasalanan tayong hindi pa natin kinukumpisal at pinagpahingi ng kapatawaran. O pwede rin naman na andyan na yung sagot, naghahantay na lang. Naantay na lang na makita nyo. Ha? Pero pwede rin naman na ang gusto ng Panginoon to help you in your trouble and not necessarily get you out of your trouble. Pwedeng ganun. Diba? Diba yung tatlo, si Meshach, Shadrach, at saka Abednego, hindi naman pinigil ng Lord na mapunta sila dun sa apoy. Pero habang natutuwa sila sa apoy, ayun, tinutulungan siya. Diba? So, pag medyo parang walang nangyayari at hindi kayo naririnig ng Panginoon, wag niyong paniwalaan yung nagsasabi sa utak niyo na hindi yata ako dinidinig ng Panginoon. Naririnig kayo ng Panginoon. Nakikita kayo ng Panginoon. Binabantayan kayo ng Panginoon. Mapapagkatiwalaan natin ng Panginoon na nagbabantay sa atin. Itong prinsipyo na gusto natin dito matutuhan dito sa parte na ito ng ating pinag-aaralan. Sa ating pinakamatinding pangangailangan, mapapagkatiwalaan natin ang Diyos na dumidinig o dinidinig ang ating mga daing. Sa ating pinakamatinding pangangailangan, mapapagkatiwalaan natin ang Diyos na dinidinig ang
ating mga desperadong, gawin na natin desperadong daing. Mother's Day naman ngayon, there was a time na desperado ako. Yung nanay ko na COVID, nasa ICU. Siyempre, Delta nun. Hindi namin madalaw. Hindi namin alam. Nagpapadala na lang kami ng tape. At alam namin na yung nanay ko, 88 years old na yata siya, 88, 87 years old na siya, no? Parang talagang medyo, alangan, no? So, nagpapanalangin ako sa Lord, Lord, bantayin mo naman si Mami, magpadala ka naman ng anghel dyan. Talagang, nagpe-pray kami, nagpe-pray ako. Nung gabi, na talagang sa kinabukasan, mawawala na siya. So, video call ulit kami, kami mga pamilya. At nanalangin kami. At nagsimula akong mag-lead ng pagkanta. Kumakanta kami, no? Tapos, may narinig akong kumakanta. Apakagandang boses. Sabi ko na pumasok agad sa utak ko kagad, parang boses naman ng anghel yun. Akala ko si Betty, yung asawa ko. Maganda rin naman ang boses ng asawa ko. Tapos nung natapos na, sabi ko, sino yung kumakanta ang ganda ng boses? Sabi ng isang kapatid ko, kuya, yung isa dyan sa mga nurse. Sabi ko, salamat naman. No? Kasi nag-share ako ng gospel dun sa mga nurse. At nung mag-share na ako ng gospel, yung kumakantang yun, sabi sa amin, kuya, Kristiyano po ako. At tuwing nandito po ako, kinakausap ko ang ina nyo. The Lord hears our desperate cries. And He answers. We can trust God who watches over us. Mapapagkatiwalaan natin ang Panginoon na nagbabantay sa atin. Naririnig niya tayo. Nakikita niya tayo. Kayo, anong wilderness, anong desierto, anong masukal na lugar ang pinagdadaanan nyo ngayon? Yung inyong pangangatawan ay mayroon kayong malubhang sakit. Wala na kayong pera sa bangko. Nagkasira-sira kayo ng asawa nyo o ng anak ninyo. Dumahin kayo sa Panginoon. Naririnig niya kayo. Pakikinggan niya kayo. Be patient. Wait. He will show you. He will surprise you with how He will answer. But discern when He is answering you. So nakita natin kung paano minaltrato si Hagar at siya umalis. Nakita na natin ang pagpapangalan ng Panginoon doon sa magiging anak ni Hagar, Ishmael. Ngayon nakikita natin si Hagar somebody tell me worship. Nagpupumuri at sa Panginoon, no? At sinunod ang Panginoon. We worship God when we praise His excellent attributes. Yan ang ginawa ni Hagar, di ba? Nakita niya na ang Panginoon ay nakikita siya. Nakita niya na ang Panginoon ay nakikita siya. That is one of the greatest attributes of our God. Nakikita niya tayo. And when sinabi natin sa Kanya yan, Panginoon, alam ko nakikita mo ako. We worship Him. We worship Him for that attribute. He sees our pain. He sees our circumstances. Nakikita niya yung sakit sa ating puso. Nakikita niya na desperado tayo. At itong sinabi niya, ito yung pinangalan niya. Truly, ang sinabi ni Hagar, truly, here I have seen Him who looks after me. Katuwa, no? Hey, Wana, kita niyo na kung sino yung nakakakita sa inyo. Nakita niyo na ba, Panginoon? Na hindi natin nakikita ang Panginoon, pero alam niyo ang ibig kong sabihin, no? Naranasan niyo na ba ang Panginoon? Nakita niyo na ba siya, yung nakakakita sa inyo? And we worship God when we recall and remind ourselves who God is. Pinupuri natin ang Panginoon pag inaalala natin kung ano ang mga kabutihan na ginawa niya sa atin. At yan ang ginawa ni Hagar. Naglagay siya ng spiritual marker. Yung balon, ang pinangalanan niya. Yung spiritual marker na yun ay parating sabi nga, yung balon na yun, habang sinusulat ni Moses to, nandoon pa hanggang ngayon. Ay talagang maaalala niya nila at ng mga ibang tao kung sino ang Panginoon pag nakikita nila yung balon na yun.
We worship God pag inaalala natin ang mga ginagawa niyang kabutihan sa atin. At saka, we worship God when we obey Him. Alam natin na inobey ni Hagar si Abraham. Paano natin nalaman? Hindi na natin nabasa yung verses na sumunod. No? Bumalik siya di ba? At doon makikita nyo nga na si Abraham nga ang nagpangalan kay Ishmael. Parang nakikinikinita ko kung ano nangyari doon sa senaryo yun. Na-imagine nyo ba? Kung paano nangyari si Hagar, takot na takot yun, di ba? Siyempre, takot na takot, dadating doon sa babalik siyang gano'n, no? Tapos nakikita niya sa Sarai. Gano'n, di ba? Si Sarai. Si Abraham, gano'n lang. Wala. Tapos tinanong niya, ba't ka bumalik? Sabi ng Panginoon, bumalik daw ako Panginoon? O nga pala, no? Sabi ng dalawa siguro ni Abraham sa Sarai, nakalimutan yata natin ng Panginoon. Buti pa si Hagar nakinig. Ano kaya pinagagawa sa amin ni Sarai, sabi siguro ni Abraham? Ini-imagine lang natin to, hindi naman nakasulat sa Biblia to, no? Pero, kayo ba, natatanong niyo ba yung sarili niyo pagka ganon? Ako ba'y sumunod sa Panginoon? Hinantay ko ba kung anong gusto niyang gawin? Hinanap ko ba kung anong paraanan ang kailangan ko sundin? Para pag nagkakaroon ng pagkakataon na may iba kayong naririnig, na nagsasabi sa inyo, ito ginawa ng Panginoon sa akin. At alam nyo na kayo medyo nakalihis, no? Sana tinatanong nyo rin yung mga tanong na yun. Pero dito, ito ang ating aral na makukuha natin. Mapapagkatiwalaan ang ating Diyos na nakakakita sa lahat at siya ay karapat-dapat na sambahin at sundin. Mapapagkatiwalaan ang ating Diyos na nakakakita sa lahat at siya ay karapat-dapat na sambahin at sundin. You know si David, sinulat niya yung Psalm 23, di ba? Alam niyo yung Psalm 23? Yun the Lord is my shepherd. Alam niyo yung isang nagpapastol? Talagang nagmamatyag, nagbabantay sa kanyang mga tupa. Paano dinescribe ni David yung kanyang shepherd? At pahintulatan niyo lang po ako na i-recite sa inyo ang Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Binikas ko po yung salmo na yan. Dahil yan ang salmo na mahal ng tatay ko. At ang nag-encourage sa tatay ko na parating lumapit sa Panginoon ay ang aking ina, ang aking nanay. Binigkas ko po yan para i-honor ang aking nanay na nagmahal sa aking ama. Nakita niyo na ba ang inyong pastol ang nagbabantay sa inyo? Meron pa ba dito na hindi nakakaalam kung sino si Jesucristo at hindi niyo pa siya natatanggap na inyong Diyos at tagapagligtas sa mga kasalanan niyo? Sinabi ni Jesucristo na siya ang mabuting pastol. I am the good shepherd. Gusto niyo ba na bantayan niya kayo? Kung hindi niyo pa ito nagagawa sa tanang buhay niyo, nakikiusap po ako sa inyo sa harap ng ating Panginoon. Nagbabantay siya. Nakikita niya kayo. Maririnig niya kayo. Sabihin niyo sa Panginoon na kayo ay makasalanan.
na pinagsisisihan nyo ang inyong kasalanan. Paniwalaan nyo na si Jesucristo lamang ang makakapagligtas sa inyo at wala kayong kahit na ano pang ibang magagawa para iligtas ang sarili nyo sa inyong kasalanan. Paniwalaan nyo na namatay siya sa krus para sa inyong kasalanan at siya'y nabuhay muli, nagwagi laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Kung paniniwalaan niyo po yun, yung pinakamalaking laban na haharapin nyo sa inyong buhay habang malapit ng malagot ang inyong hininga, asahan nyo, nagwagi na kayo. Yung pastol na pinaniwalaan nyo ngayon ay nagbabantay sa inyo. And you will dwell in the house of the Lord forever. Sana po, kung hindi nyo pa nasusumpungan si Jesucristo, ngayon, maski tumigil na kayong makinig sa akin, gawin nyo yung sinabi ko. Masusumpungan nyo siya. At sa mga ina dito, marahil ilan sa inyo ay talagang dumadaing, nahihirapan sa sitwasyon ninyo. Baka meron sa inyo, mga nanay, pinagpakisilan kayo ng asawa nyo. O nagrebelde ang mga anak ninyo. O hindi kayo tinatrato ng asawa nyo ng tama. Manalig kayo. Binabantayan kayo ng Diyos. Binabantayan kayo ng Diyos. Nakikita ka niya. Manalig ka sa Kanya. At doon naman sa mga nanay at mga tao pa dito na nakaranas na ng pagmamahal at pagbabantay ng pastol natin. Sana parating yung tandaan at ikuwento sa iba. Share. Remember. Be reminded. Pero sana, hindi lang yung kwento ninyo ang ibibigay ninyo. Ikwento nyo yung ebanghelyo, yung gospel, yung pinaka-importanting bagay na pwede nyong sabihin. Napakadalas po na nagsasabi nga tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon sa mga kaibigan natin. Sinasabi natin, nabiyayaan ako ng Panginoon ng ganito, nagbigyan ako ng ganito, pero hindi ko natin nasasabi sa kanila. Kilala mo na ba si Jesucristo? At hindi nyo pa nasasabi yung gospel. Sana pagka ganun, gawin nyo. Kung hindi nyo alam kung paano, sumama kayo, may mga training dito sa GCF kung paano mag-share ng gospel. So ito na po ang katapusan ng aking mga sasabihin. Pakahirap ang buhay. Ako po ay 65 taong gulang na. No? Alam ko po na mahirap ang buhay. You know, kuminsan ano ko na parang yung mga kabataan ngayon, alam din nila mahirap ang buhay, pero ang kala nila ang buhay ay dapat madali. Hindi po. Hindi madali ang buhay. Living is complicated and difficult. It can be messy, especially when we do not seek God's will. As we have seen in the lives of our three characters. Like them, we all mess up. Like them, we all mess up. But like them, God hears us and God sees us. Sabi ng mundo na that beauty is in the eye of the beholder. Na ang ganda raw ay nandoon sa mata ng na tumitingin sa atin. May mas magandang sinasabi ang Biblia. Sinasabi ng Biblia ito. Grace is in the eyes of the beholder. Pag tinitingnan kayo ng Panginoon at tinitingnan niyo ang Panginoon, ang matang tumitingin sa inyo ay mata ng biyaya. Biyaya na nanggagaling sa Panginoon na pwede nating pagkatiwalaan dahil siya ay nakikinig sa atin at siya ay nagmamatsyag at nagbabantay sa atin. Pwede po. Kailangan po nating pagkatiwalaan ang Panginoon na nagbabantay sa atin. Happy Mother's Day sa mga ina dyan. Happy Mother's Day to all the moms who are here. It is only by the grace of God that I am standing in front of you to share the joys and challenges of motherhood. I testify not because I am a great mother to my children,
My family will be quick to tell you that I am a work in progress. The other week, I was invited to speak at a gathering of mothers, and one of my daughters was kind enough to accompany and assist me. On our way home, she said, "Mama, you are very convincing. You are a very good speaker. The thing that you said about moms being sacrificial to the point of giving their children the choice food that they save for last, that was very convincing, but that is not you, Mama. You've made sacrifices for us, but not when it comes to food that you like." While we celebrate Mother's Day today because of our unique capacity to love and do so many things for our children and family, the truth is, it is only because of the love and grace of God that mothers become the nurturing and loving women that we are. We love because God first loved us. I have been a mother for 22 years, and from day one, the Lord has been there, faithfully guiding, enabling, correcting, and helping me and my husband raise our children. I cannot forget the day when our children were born. On both occasions, the delivery room became instant places of worship with either me or my husband singing a praise song or shouting Bible verses. When our eldest was born through Lamaze, natural childbirth, no anesthesia, at one point I forgot how to breathe. I forgot the breathing exercises that our coach taught us because of the extreme pain of contractions. So my husband, he squeezed my hand and then he began shouting, singing inside the delivery room, "This is the day that the Lord has made." And that caught my attention. It worked. I breathed again. And when the doctor said, "Maloy, the baby is coming out," one last push, I mustered all the strength that I had and I shouted, "I can do all things through Christ who gives me strength." God knew that I would need that verse, not just in childbirth, but through the ups and downs that come with motherhood and life in general. The past 5 years has been a season of learning about God's grace and love in a deeper way. I have been a believer for a long time, but the past 5 years has been extraordinary. It is a period of knowing all the more that God is truly God. He is sovereign, He is in control, and He is who He says He is. In 2018, both Nanay and Tatay died just 4 months apart. In 2019, one of my children was diagnosed with bipolar disorder, and I have her permission to share this with you. In 2020, the pandemic happened. Early 2021, I had total hysterectomy. Latter part of 2021, one of our daughters had to be confined in the hospital for 3 weeks. It was a season of being broken. It was a period of learning how to fully surrender to the Lord. It was a time of learning how to say, "Okay, Lord, you know better. Take charge, take full control of my family." A few weeks ago, one of my children was hospitalized again. We have been in and out of the hospital, and the expense is no joke. And so while in the hospital and my child was sleeping, I had a one-on-one with God and said, "Lord, kung talagang hindi complete healing, kayo po ang bahala sa gastusin. If it is not complete healing that you will give now, then take care of everything that we will need in this entire medical journey, medical challenge." And the Lord heard. A few days before we were discharged, an unexpected provision came, and it covered all the expenses that we had to settle during that hospitalization. God hears, God sees. It is a tough season, but God's love is tougher. Can you say that to the person seated beside you? If you are going through a tough season, God's love is tougher. He does not just see us go through tough times. He is with us as we go through the storms of life. And I am learning that the wisest thing that every mother can do for herself and her family is to learn how to be still. Sometimes we have to get out of the way and just let God be God. I'm realizing that when I am learning to be still in the presence of God, the stress level in our home goes down. Everybody is happy when I am not stressed.
Whether I like it or not, I am a spiritual thermostat to my family. The quality of my spiritual walk with God impacts my children's spiritual journey as well. For most of my life, I strived hard to prove myself worthy of my parents' love, the approval and admiration of people. Even when I became a Christian, a follower of Jesus, I found myself still in the performance trap. The drive to achieve, to accomplish things for the Lord was still there. And in my mind, I was trying to justify it. I am doing this for the glory of God. But the Lord would deal with me and reveal what is really in my heart. Maloy, are you really doing this for my glory? Maloy, this is the state of your heart. You are doing these things because you want to gain my approval. Sadly, my children caught this too. There was a time when we had to constantly reassure them that they are loved, not because of their grades, nor the awards that they bring home. Nothing that they will do or not do can make them or can make us love them any less. We love them and we are proud of them, period. God used this to teach me about grace. I guess the truth is starting to sink in our children's hearts. Recently, I asked one of them, "What is the Lord teaching you?" And she answered, "I am reminded that I should stop striving. I am learning to simply rest in the goodness of God." Isn't that a beautiful lesson to learn? Simply rest in the goodness of God. Because we have a gracious God who sees, who hears, and who is with us. In one of the recent car rides that we had, our youngest daughter asked us, "What is the most fulfilling part of being a parent?" And to this, my husband and I had the same answer. Buti na lang, united ang answer namin. You and your ate growing in your relationship with God and drawing closer to Him give us the greatest joy. To this, our daughter said, "Good answer, Mama. Good answer, Papa." Motherhood may be challenging, but the blessings and joys of being a mother far outweigh its challenges. Knowing that we have a good and gracious God who sees us, hears us, and is with us gives me the confidence and the assurance that my children and my family have a hope and a future because we are in good hands. We are in God's hands. To Him who is able to equip every mother, father, and family with everything that we need, be all glory and praises today. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.